Hello, magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan kong bayaning OFW, saan man sulok kayo sa buong mundo na nagbuwis buhay para sa inyong pamilya. Saludo po ako sa inyo. I-share ko po sa inyo kung paano ako nakakuha ng driver's license dito sa Saudi Arabia. Sa mga nais or gustong mag-abroad, sa mga first timer bilang isang family driver or truck driver dito sa Saudi Arabia. Ako pala si Mark Lalio, isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho ako dito bilang isang family driver. I-share ko po sa inyo based on my experience kung paano ako nakakuha ng driver's license dito sa Saudi Arabia. Ang pagkuha ng Saudi license dito, ito yung mga requirements. Yung original igama, original passport, Philippine driver's license, saka yung 4 na pirasong pictures na 2x2. Bawat isang requirements ay may kanya-kanyang photocopy. Pagkatapos yan, mag-fill up kayo ng application form. Isulat yung mga pangalan ninyo, lahat ng personal information, kung ano ang nandoon sa igama ninyo, yun din ang ilalagay niyo doon sa application form. Tapos pagkatapos yan, mag-fill up, mag-signature kayo doon. Tapos pagkatapos yan, mabibigyan kayo ng anong tawag dito? Yung validity ng license, pipili kayo doon kung anong gusto niyo. Meron ding 2 years, meron ding 5 years, meron ding 10 years. Kung ang napili mo ay 2 years, ang babayaran mo 80 riyal. Kung ang napili mo ay 5 years, 200 riyal. Kung napili mo ay 10 years validity, 400 riyal. Kasi ako, ang napili ko 2 years lang ang napili ko kasi hindi ko pa alam ay. Yun, 2 years lang ang napili ko. Pagkatapos yan, ang babayaran mo lang doon, ang nabayaran ko lang doon 80 riyal. Hindi, marami pa akong nabayaran aside from that 80 riyal kasi mayroon pa akong ibang nabayaran pero hindi ko alam. Pagkatapos na nag-fill up kayo at nagbayad kayo, may first test drive kayo. Susubukan kayo nila kung marunong kayo magmaniho. Ang gagawin nila sa iyo, itatry nila yung isang Camry, pipili kayo kung anong klaseng sasakyan. May automatic, may manual. Ang napili ko kasi automatic. Nung pagpasok ako doon, nung sinubukan nila ako, pagpasok ko, wala siyang handbrake. Ang meron lang doon, foot brake sa kaliwang paa mo. Kaya pag ginanon mo, hindi mo makita, kaya kailangan silipin mo ng husto. Tapos apakan mo yung handbrake ay foot brake sa kaliwang kamay mo, sa kaliwang paa mo para may release mo yung preno. Nung sinubukan nila ako, nag-abanti ako, tapos nag-atras, sabi ng Pakistani na kasama ko, kasi sila yung nagtuturo yung ibang lahi doon. Kasi meron ding ibang Arabo na nagtuturo din. Pagkatapos na sinubukan nila ako, pinalabas nila ako. Yan. Parang ano yan, hindi naman ako baksak. Parang try lang kung marunong akong magmaniho. Pagkatapos, bibigyan ka nila ng schedule mo dito. May morning, at saka may hapon. Ang napili kong schedule dito, morning. 5 hours per day. 10 days schooling pala dito. 10 days schooling. Dati hindi ito 10 days ay kasi nagsimula ito noong January 2018 kasi nakausap ko yung isang Pilipino din na nagtuturo dito. Ang sabi naman talagang patakaran yung 10 days. Kaya pag baksak ka, another 10 days ka mag-i-schooling ka ng another 10 days. Kaya dapat siguraduhin mo na tama yung ginagawa mo dito.
Pagkatapos na nakakuha ako ng schedule ko, bibigyan ka nila ng ganitong ang tinatawag dito ang papel. Ito yung pinag-aaralan namin about warning signs, regulatory signs, at saka yung signals. Maraming mga ano dito, yung mga symbol-symbol ng traffic lights. Basta ito na lang ipapakita ko sa inyo kasi pagpunta nyo dito, ito yung ibibigay nila din sa inyo, papel. At saka lahat ng ituturo nila sa inyo about sa traffic light violation or rules and regulation, warning signs, at saka regulatory signals and signs of temporary work areas. Ito po yung schooling ninyo sa loob ng 10 araw. Pagkatapos na nag-schooling kayo ng 10 days, meron pa kayong ibang gagawin doon. Actual driving kayo. Meron din tinatawag na parallel parking. Kailangan siguraduhin nyo po yan. Pagkatapos na nag-schooling kayo ng 10 days, meron tayong tinatawag na final exam through actual driving. Ang actual driving, may kasama kang pulis na Arabo. Kaya basta ang gagawin nyo doon, umikot lang kayo sa mga areas na yon kung saan ay may traffic light, ganun, kunwari kung paano ka mag-stop, kung paano ka mag-go, kung paano ka gumamit ng handbrake, kung paano ka gumamit ng foot brake, kung paano ka gumamit ng manubela or transmission, kung paano ka gumamit ng side mirror, saka yung ito nasa taas, kung paano ka tumalikod, kung umaatras ka, ganun gawin mo. Kaya pag nag-actual driving kayo, yung tamang speed lamang, kasi may patakaran sila doon kung nag-i-exam sila, kung nagpapa-exam sila. Ang isa pa, pagkatapos yan, mayroon kayong computer test. Kaya dapat sa computer test pala, mga kababayan ko, huwag niyong kalimutan na mag-study kayo dito. Pag-aralan nyo ito, lahat. Ito. Huwag niyong kalimutan to. Pagkatapos na nakapasa kayo sa computer test, sa computer test 20/20. Kaya dapat ang score mo doon ay 15 pataas. Pag below 15, baksak ka. Pag baksak ka, another 10 days ulit schooling. Kaya mag-iingat kayo. Sa computer test madali naman. Kasi pag hindi mo nasagot, kung hindi mo kayang sagutin, i-replace mo. Replace, sabi na doon. Replace another question, hindi i-click mo para pumunta ka sa next question. Ganun din ang ginawa ko, kaya ang score ko dito 20/20. Pasado naman ako. Ngayon, pagkatapos na nakapasa kayo sa actual driving at saka computer test, pipila kayo, kumuha kayo ng driving license. Isang araw lang yun. Basta natapos mo yung actual driving at saka yung computer test, makukuha mo agad yung driving license. Ito po yung driving license ko. Takpan ko ito kasi masyadong sensitive yung ko, IGAMA number ko. Bawal kasi. Ito yung driving license mo. Ito naman yung IGAMA. Bago ka mag-apply ng driver's license, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan may IGAMA ka para makakuha ka ng driver's license. Kung ano ang IGAMA number mo dito, ganun din sa license mo ilagay nila dito. Kaya pwede kang magmaniho. Ito lang po guys ang
masasabi ko lang po, ay may nakalimutan pala ako guys. Kung mag-a-apply kayo, ang pangalan ng kumpanya nila, Takasushi Dala Driving School. Takasushi Dala Driving Company ang pangalan ng pupuntahan ninyong lugar. Parang land transportation and communication din. Parang land transportation sa Pilipinas or LTO. Takasushi Dala Driving Company, kung saan kayo kukuha ng driving license. Ito. By the way, mga kababayan ko, ako pala si Mark Lalio, isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho ako bilang isang family driver. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo sa YouTube ko. Click notification bell para sa susunod na video ko. Abangan niyo po ang mga susunod na video ko kung paano tayo magtrabaho dito sa Saudi Arabia bilang isang family driver. Maraming salamat po mga kababayan ko. God bless to all.